Sa isang malayong pulo na tinatawag na Isla Marilag, may naninirahang pagong na nagngangalang Tegoy. Siya'y hindi pangkaraniwang pagong, matagal na siyang nabubuhay at marunong magsalita, ngunit pinili niyang manatiling tahimik at nagtatago mula sa mga tao. Taglay niya ang mahiwagang kapangyarihang ibinigay ng isang diwata noon pa mang siya'y sanggol na pagong pa lamang, ang pagmamahal na totoo ang siyang magpapabago sa kanyang anyo. Araw-araw, naglalakad-lakad si Tegoy sa baybayin ng isla, tahimik at kontento sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, habang siya'y naglalakad sa tabing dagat, may nakita siyang isang babae, napakaganda, tila isang diwata sa kanyang paningin. Ang kanyang pangalan ay Alina, isang pintor mula sa lungsod na dumayo sa isla upang magpinta ng kalikasan. Sa unang tingin pa lang, tila tumigil ang mundo ni Tegoy. Hindi siya makapaniwalang may ganoong kagandang nilalang. At sa bawat araw na lumilipas, lihim niyang pinagmamasdan si Alina habang ito'y nagpipinta, naglalakad, o umuupo sa tabi ng dagat. Ang kanyang puso ay unti-unting nahuhulog. Ngunit sino ba siya? Isang pagong lamang. Isang nilalang na hindi kayang magmahal ng tulad ng tao. Isang araw, habang nagpipinta si Alina sa lilim ng isang puno, bigla siyang napaupo at napaluha. Lumapit si Tegoy, kahit alam niyang delikado ito, at nagpakita sa kanya. Nandito ka pala, bulong ni Alina, na hindi natakot bagkus ay ngumiti pa. Nagulat si Tegoy. Hindi ka natatakot sa akin. Hindi. Sa totoo lang, lagi kitang nakikita. Tila may kakaiba sa'yo. Parang naiintindihan mo ako. Doon nagsimula ang kanilang kakaibang pagkakaibigan. Araw-araw ay magkasama sila, si Alina ay nagsasalita ng kanyang mga pangarap, ang sakit ng kanyang nakaraan, at ang kanyang pag-ibig sa sining. Si Tegoy, bagamat hindi agad nagsalita, ay tumutugon sa pamamagitan ng kilos, ang pagbibigay ng magagandang kabibe, ang pagdalaw tuwing gabi, at ang hindi pag-alis sa tabi ni Alina kahit umuulan. Hanggang sa isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, ay nagsalita si Tegoy. Alina, mahina niyang sambit. Ako'y hindi karaniwang pagong. Matagal ko nang sinusubukang kalimutan ang pakiramdam ng pag-ibig, sapagkat alam kong hindi ko ito maaaring makamtan. Ngunit ikaw ang bumuhay sa puso kong matagal ng tahimik. Nagulat si Alina. Nagsasalita ka. Tumango si Tegoy. May sumpa ako. Ang tanging makakapagbago sa aking anyo ay ang tunay na pag-ibig. Ngunit paano ko malalaman kung ito'y totoo? Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa anyo o salita. Kung kaya mong mahalin ang isang pagong na katulad ko, sa kabila ng lahat, iyon na ang katotohanan. Tahimik si Alina. Tumingin siya sa mga mata ni Tegoy, mata na puno ng lungkot, pag-asa, at wagas na damdamin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero bawat araw na kasama kita, nararamdaman kong kumpleto ako. Oo. Mahal kita, Tegoy. Biglang lumiwanag ang paligid. Umihip ang malakas na hangin, at ang alon ay tila tumugtog ng isang awit. Si Tegoy ay napapalibutan ng liwanag, at sa isang iglap, siya'y naging isang binatang matipuno, may mga matang kasing lalim ng karagatan at tinig na kasing lambing ng hangin. Tegoy. Alina, narito ako. Dahil sa pag-ibig mo, ako'y naging ako muli. Nananatili sila sa Isla Marilag, si Alina, ang pintor na nakatagpo ng pag-ibig sa pinaka-hindi inaasahang nilalang, at si Tegoy, ang dating pagong na pinagkalooban ng tunay na anyo dahil sa wagas na damdamin. Mula noon, naging inspirasyon ang kanilang kwento sa maraming henerasyon. Sinasabing kapag nakakita ka ng pagong na naglalakad mag-isa sa baybayin, baka si Tegoy iyon, naghahanap ng isa pang Alina sa mundo.